Prinsipyo sa buhay, number 9. Ang pagtitiwala sa Diyos ay ang pagtingin lampas sa kung ano ang nakikita natin, patungo sa kung ano ang nakikita ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Ang pananampalataya ay nasa puso ng lahat ng ating pinaniniwalaan sa buhay Kristiyano. Ngunit tulad ng mga disipulo ni Jesus, marami rin sa atin ang nag-aalinlangan. Sa mensaheng The Thrill of Trusting God, ginamit ni Dr. Charles Stanley ang tagumpay ni David laban kay Goliath upang ipakita ang itsura ng isang aktibong pananampalataya. Ang tunay na kapanapanabik sa pagkilala kay Jesus ay ang katiyakang may amang Diyos na laging nakikinig sa ating mga panalangin at maaari siyang lubos na pagkatiwalaan. Nang tumayo si David sa tapat ni Goliath sa lambak ng Ela, inalala niya ang mga pagkakataong iniligtas siya ng Diyos mula sa bingit ng kamatayan. Palagi siyang binibigyan ng Diyos ng kakayahang kailangan niya. Ngayon ay haharap siya sa isa sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Isang bihasa, mabangis na mandirigmang nagngangalang Goliath. Tulad niya, darating din sa ating buhay ang napakalalaking pagsubok. Kaya napakahalaga na alam natin kung paanong tutugon, hindi sa takot, kundi sa pananampalatayang tumitingin sa nakikita ng Diyos, hindi lamang sa nakikita natin. Ang sikreto ng tagumpay ni David ay ang kanyang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Kung tumingin lamang siya sa laki ng hamon, tatakbo sana siya gaya ng buong Israel. Ngunit dahil sa pananampalataya, nakita niya ang hindi nakita ng iba. Sa matinding sandali ng buhay, pinalalago ng Diyos ang ating pananampalataya at higit tayong umaasa sa Kanya. Kung hindi matatag ang ating tiwala, madali tayong susuko sa takot at tukso, lalo na kapag napakahirap o napakahaba ng pagsubok. Ngunit pinalakas ng Diyos ang tiwala ni David hanggang sa maging hindi matitinag. Ano man ang Goliath na iyong hinaharap ngayon, dapat mong baunin ang katotohanan ito. Mahal ka ng Diyos at kapag nagtiwala ka sa Kanya, tutulungan Kanyang magtagumpay. Maaring dumaan ka sa kabiguan, maaring hindi laging mangyari ang plano mo, ngunit sa huli, maluluwalhati ang Diyos at pagpapalain Kanya. Ang bawat hamon ay pagkakataon para maipakita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at katapatan. Sa halip na magpatalo sa takot o negatibong kaisipan, piliing magtiwala sa Diyos kahit na hindi mo alam ang mangyayari bukas. Sanayin mong tumingin hindi lamang sa kung ano ang nakikita mo, kundi sa kung ano ang nakikita niya. Si David ay matatag dahil nakabatay ang kanyang pananampalataya sa soberanya ng Diyos. Kaya alam niyang hindi siya mabibigo laban sa higanteng Pilisteo. Paano ka magkakaroon ng ganitong uri ng pananampalataya? Una, alalahanin ang mga nagdaang tagumpay. Inalala ni David kung paano siya iniligtas mula sa leon at oso. 1 Samuel 17:32-37. Dito nagsimula ang tagumpay sa isip. Kapag sumuko ka sa takot, talo ka na. Pero kapag nanalig ka sa katotohanan ng salita ng Diyos, panalo ka. Pangalawa, tanggihan ang mga nakapanghihina ng loob. Walang nagpalakas ng loob kay David. Tinawanan siya ng mga sundalo, pinahiya ng mga kapatid, at nag-alinlangan si Saul. Kung nakinig siya, sumuko na sana siya, ngunit tumingin siya sa Diyos at doon niya nakuha ang lakas. Ikatlo, kilalanin kung kanino talaga ang laban. Ipinahayag ni David sa Panginoon ng laban. 1 Samuel chapter 17 verse 47. Isang malinaw na mensahe, ang Diyos ang panalo. Ikaapat, tumugon ng may positibong pagpapahayag ng pananampalataya. Sinabi ni David, sino ba ang Pilisteyong ito para hamunin ang hukbo ng Diyos? Verse 26. Ililigtas ako ng Panginoon. Verse 37. Dumarating ako sa pangalan ng Panginoon. Verse 45. Pinihayag niya ang tagumpay kahit hindi pa nagsisimula ang labanan. Ikalima, umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya kailangan ng sibat o sandata. Slingshot lang at pananampalataya. Hindi sa espada o sibat nagliligtas ang Panginoon. 1 Samuel chapter 17 verse 47. Ika-6, panghawakan mo na ang tagumpay. Bago pa man sumugod, alam na ni David na hindi siya matatalo, hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Maaari kang humarap sa anumang pagsubok na may pag-asa.
Dahil hindi lakas mo ang magtatagumpay kundi ang lakas si Kristo. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, kumukonekta ka sa isang kapangyarihang walang sinuman ang makakatalo.